Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isang magandang pelikula na pinamagatang 4x4 na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang sasakyan na ilang beses nang napagnanakawan kaya naisip ng may-ari na aidsenyo ito para matrap ang magnanakaw sa loob ng sasakyan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo kay Chiro, isang mukhang may masamang intensyon na lalaki, na naglalakad sa kanyang kapitbahay sa Buenos Aires. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang magandang kotse at pumasok ito nang hindi pinapansin. Nakawin ni Chiro ang isang pares ng sunglasses mula sa overhead compartment nang malaman na siya ay isang profesional na magnanakaw. Nakawin din niya ng palihim ang stereo. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman niya ang pangangailangang mag-ihian, ngunit sa halip na lumabas at gawin ito ng maayos, umihi siya sa likod na upuan ng kotse. Upang tiyakin na masira ang araw ng may-ari ng kotse, siya pa nga ay nag-utot ng paulit-ulit. Natapos ni Chiro ang kanyang gawain at naghanda na para umalis, ngunit nanatili ang pinto na sarado. Takot na takot, sinubukan niya buksan ang iba pang mga pinto ngunit ang lahat ay sarado na buo. Nagsisimula ng magpanik si Chiro habang unti-unti niyang nauunawaan kung gaano kalubha ang kanyang sitwasyon. Sa desperasyon, sinubukan niyang sirain ang salamin ng bintana, ngunit waring hindi ito madaig. Taka na disassemble ni Chiro ang isang bahagi ng pinto at sinubukan buksan ito mula sa loob. Gayunpaman, sa proseso, nasaktan niya ng malubha ang kanyang kamay, kaya't ito'y nagdulot ng pagdudugo. Nang wala nang magtagumpay, kinuha ni Chiro ang kanyang baril at binaril ang salamin sa harap, ngunit ang bala ay nag-ricochet at sumadsad sa kanyang hita. Dahil dito, siya ay sumigaw sa sakit at upang maiwasan ang labis na pagkawala ng dugo, tinanggal niya ang kanyang damit at inirap ito sa paligid ng sugat. Matapos ang ilang oras, bigla na lang may babae na lumitaw sa labas at nagsimulang maglagay ng lipstick habang nakatitig sa labas ng bintana. Tinubukan ni Chiro na humingi ng tulong sa kanya, ngunit tila ba hindi niya napapansin ang presensya ni Chiro sa loob. Sumigaw siya sa kanya, ngunit ini-ignore siya nito at lumakad palayo. Pagkatapos ay tinangkang tawagan ni Chiro ang kanyang asawa, ngunit nauubos na ang battery ng telepono bago matapos ang tawag. Pagkatapos ng ilang oras ng mga hindi successful na pagtangka, antok na si Chiro at tuluyan siyang inantok. Kinabukasan, nagising si Chiro na labis na nauuhaw at napagtanto niyang nauubusan na siya ng tubig. Sa kalagayan ng desperasyon, kinailangan niyang dumayla sa singaw sa bintana ng kotse para mapawi ang kanyang uhaw. Habang lumilipis ang araw, inalis niya ang kanyang backpack at binuksan ang car audio para makinig ng musika upang maibsan ang kanyang alalahanin sa delikadong kalagayan. Sa pag-umpisa ng isa sa kanyang mga paboritong kanta sa radyo, nadala si Chiro sa ritmo at mga letra nito, pansamantalang nakakalimutan ang kanyang mga problema. Sa kakaibang pagkakataon, ang paglalarawan ng kanta sa kanyang sitwasyon ay naglalaman ng mga sanggunian sa dugo, malamlam na mga bintana, at pagkakapiit. Kaya't pagkatapos ng kanta, sinubukan ulit ni Chiro na buksan ang pinto ng may buong determinasyon. Si Chiro ay kumukuha ng telepono habang ito ay unang tumunog sa audio ng kotse, at isang lalaki ang sumasagot nito nang siya'y sumagot. Tinanggap niya si Chiro sa loob ng sasakyan at ipinakilala ang sarili bilang Dr. Enrique Ferrari. Si Enrique ay nagpapatuloy sa pagsasabing siya ang may-ari ng SUV at na siya ay nakaranas ng 28 beses na pagnanakaw sa kanyang buhay. Si Chiro ay aktwal na ika-29 na tao na nagtatangkang magnakaw mula sa kanya. Nang marinig ito ni Chiro, siya'y nagalit at pinilit na payagan siyang makawala, ngunit ginawa itong malinaw ni Enrique na wala siyang karapatan na gawin ito. Pagkatapos nito, nag-umpisa siyang ipaliwanag ang mga feature ng kanyang sasakyan. Tinawag niya itong 4x4 dahil may sistema ng seguridad na nakalink sa kanyang telepono na nagpapahintulot sa kanya na i-lock ang lahat ng 4 na pinto ng sasakyan. Ito ay parehong soundproof tunog na hindi kayang tamaan. Dahil sa independent suspension, hindi ito maaaring galawin mula sa loob. Bukod dito, lahat ng salamin ay polarized, pati na ang harap na windshield. Ang tangke ng gasolina, na kayang mag-imbak ng hanggang sa 120 litro ng gas, ang tanging bagay na hindi indestructible. Pinalaan ni Enrique si Chiro na ang isang kotse na puno ng gasolina ay maaaring maging pampasabog, at kung maggawa siya ng kahit anong kalokohan, maaaring sumabog ang kotse kasama siya sa loob. Pagkatapos ay ibinuking niya kay Chiro ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang 60 taong binatilyo mula sa Quilmes at nagkukwento ng mga masasayang alaala ng kanyang paglaki sa gitna ng isang pamilyang middle class kung saan palaging bukas ang mga pinto. Siya ay nagdadalamati na ang kanyang kasalukuyang buhay ay malayo na sa kanyang mas simple at walang malay na nakaraan, at nangungulila para sa mga panahong iyon.
Tinanong ni Enrique si Chiro tungkol sa kanyang moral na kompas sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang gagawin niya kung malaman niyang ang kanyang sariling anak ay nagnanakaw. Ngunit nagkaroon na ng sapat na pagkaalarma si Chiro at binalaan ni Enrique na i-report ito sa mga awtoridad. Sa isang sandali ng kalupitan, hindi pa awat na inihayag niya na maaari niyang patayin si Enrique at ang buong pamilya nito kung sakaling mapalaya siya. Nadagdagan pa ang galit at pagkainis ni Chiro nang bigla na lamang mawala ng koneksyon ang telepono habang siya'y nagmumura. Matapos ang ilang sandali, binuksan ni Enrique ang air conditioner at itinakda ito sa pinakamababang temperatura upang mangapi sa intruder. Sa kabila ng mga pinakamabuting pagsisikap ni Chiro, waring walang maayos na mapapatay sa loob ng sasakyan. Kinailangan niyang tanggalin ang kanyang damit at isuot ito matapos alisin mula sa kanyang sugat. Iniwan niya ang isang piraso ng kanyang maong at ginamit ito para itali sa sugat sa kanyang tuhod upang itigil ang pagdugo. Muling kinontak si Chiro ni Enrique dahil siya ay nasa isang mahinang posisyon at tinanong siya ng parehong tanong, ano ang gagawin niya kung malaman niyang nagnanakaw ang kanyang anak. Tiniguro rin ni Enrique na kapag ibinigay niya ang tamang sagot, magbibigay siya ng tubig. Dahil sa uhaw, sumagot si Chiro sa tanong matapos marinig ang pangako, ngunit hindi pa rin ito sapat para kay Enrique. Humihiling si Chiro kay Enrique na tumigil, ipinapahayag na nakuha na niya ang aral sa puso, ngunit tila si Enrique ay hindi interesado at patuloy na iniuugma ang isa pang pangyayari. Noong nakaraang taon, dalawang lalaki ang pumasok sa bahay ng kanyang anak habang ito ay naghahanap ng parking para sa kanyang kotse. Kahit handa si Enrique para sa mga ganitong sitwasyon, hinuli ng mga magnanakaw ang apo ni Enrique at inalipin ito ng 3 oras. Si Chiro, na wala ng interes sa mga kwento ni Enrique, ay tinanong ito kung anong uri ng doktor ang magtatagong may sugatang pasyente nang walang tubig sa pagitan. Nagpasalamat si Enrique sa kanyang tanong at saka inihamon siya na hulaan kung anong uri ng doktor siya bago ibinaba ang telepono. Habang iniisip ni Chiro ang kanyang mga pagpipilian, may pulis na sasakyan na lumapit at huminto sa tabi ng SUV kung saan siya naruroon. Sa nakita ito, puno ng pag-asa si Chiro at ginagawa niyang lahat para kunin ang atensyon ng opisyal. Gayunpaman, ang opisyal ay naglabas na lamang ng isang tiket para sa SUV at lumakad palayo. Nagdaan ng mga oras at sa wakas ay nakontak ni Enrique si Chiro muli na nagmamahal ng buong pangalan at ID number bago siya magbigay ng kahit anong tubig. Nag-aatubiling sumunod si Chiro, at inuutos ni Enrique sa kanya na hanapin ang hose para sa pag-aanod ng tubig sa likod ng kotse kung saan maaring kumuha ng tubig. Bagamat berde ang kulay ng tubig, sobrang desperado na si Chiro para alagaan kahit anong likido at iniinom ito ng sobrang bilis, ang kanyang uhaw na lalamunan ay nagpapasalamat para sa anumang likido. Sa sumunod na eksena, halos napipilitang kainin ni Chiro ang isang nag-iisang insekto na pumasok sa loob ng kotse. Si Chiro ay may lagnat at ang pagkakaroon ng kulay dilaw sa sugat sa kanyang binti ay nagpapahiwatig ng impeksyon. Nang malaman ito ni Enrique, binuksan niya ang air conditioner para mahinahon ang tagasalo. Pagkatapos, ibinunyag niya na siya rin ay nagdaranas ng hirap. Si Enrique ay namamatay dahil sa cancer at binigyan siya ng 1 taon na buhay ng kanyang mga doktor. Ngunit si Chiro ay labis na mahina upang maglaan ng atensyon, at pagkatapos ng maikling panahon, siya ay lumabas dahil sa pagod at lagnat. Pagkatapos siyang magising, muling nagkaroon si Chiro ng lakas ng loob na makatakas. Siya ay hindi maayos na naghahanap sa handbook ng sasakyan, nag-aalala at naghahanap ng paraan para makalabas, pero ang kanyang nagagawa lamang ay nguyain ang isang pahina sa sobrang desperasyon. Siya ay nadaramang lubos na walang lakas kaya't umihi siya sa isang lalagyan at ininom ang laman nito. Ngunit bigla, may pagnanais na magnakaw na subukan pumasok sa SUV. Ito ang nagbigay kay Chiro ng bagong pag-asa na makalabas, at siya ay nagkasigla. Ngunit nang mahuli at mabugbog ng malupit ang magnanakaw ng mga mamamayan, ang kasiyahan ay mabilis na nauupos at nauuwi sa pagkadismaya si Chiro. Habang dumadapo ang gabi, lalong lumalalim ang uhaw at gutom ni Chiro, na nagdudulot sa kanya ng pagkabaliw. Nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa hindi pantay na distribusyon ng yaman sa mundo, kung saan isang maliit na bahagi ng mga indibidwal ang may higit sa sapat na kayamanan habang ang iba ay naiiwan sa pakikibaka. Inilalahad ni Chiro ang kanyang pagka-frustrate sa mga sistema at batas na pinapabore ng mayayaman, na nagpapatuloy ng siklo ng kahirapan para sa iba. Sa kabila ng masamang kalagayan na kanyang kinakaharap, ipinahayag niya na hindi siya susunod sa sistema kahit pa ito ay magdulot ng pagkakabaril sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit pinili niyang maging magnanakaw tulad ng kanyang ama at lolo. Kinabukasan, tumawag muli si Enrique at sa pagkakataong ito binasa niya ang pahayagan kay Chiro.
Tinasabing maganda ang kanyang disposisyon at itinuro kay Chiro ang isang chocolate bar na nakatago sa loob ng SUV. Pagkatapos ng buong araw na walang ginagawa, bigla na lang nabuhay si Chiro. Tinuntok niya ang isa sa mga dating sirang pinto at sa wakas ay nagtagumpay siya sa paggawa ng maliit na butas na nagpapabukas sa labas na mundo para makita siya. Sumigaw siya sa pamamagitan ng maliit na butas na iyon na inaasahan na makakuha ng atensyon ng kahit sino ngunit nabigo. Nang maglaon, muli siyang tinawagan ni Enrique para sabihin na nakipag-ugnayan na siya sa pamilya ni Chiro. Sumiklab ang iyak ni Chiro nang marinig niya ang pangalan ng kanyang pamilya at niyayang si Enrique na huwag saktan ang mga ito. May luha sa kanyang mga mata, tinanong niya kung ano ang kanyang nagawa upang magdusa ng ganito. Si Enrique, gayunman, ay nananatiling hindi naaapektuhan sa lahat ng ito. Sa halip, kinukuha niya ang kasaysayan ng kriminalidad ni Chiro at ipinaalam na noon ay nagkasala na ito ng pagpatay. Lumalabas na ilang taon na ang nakalilipas, pumasok si Chiro sa isang tahanan upang magnakaw, ngunit siya'y nasupalpal ng magkapatid na magkapatid. Wala siyang ibang naging pagpipilian kundi ang pagbaril sa kanila ng walang habas. Ipinag-uusapan din ni Enrique ang matandang driver ng bus na si Chiro ay brutal na inatake. Gayunpaman, tumatanggi si Chiro na magkaroon ng pananagutan at inaakusahan ang driver na siyang nagpigil sa kanya na mang-hold up sa mga pasahero. Si Chiro ay nagtatangkang makipag-ugnayan sa kanyang asawa matapos gamitin ang solar energy upang mag-charge ng kanyang cellphone, ngunit walang nangyaring epekto. Kaya ay iniwan niya na lamang ang isang voicemail kung saan ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman at humingi ng paumanhin para sa kanyang mga nagdaang pagkakamali. Pagkatapos nito, patuloy na pindutin niya ang start button ng kotse at nagtagumpay siyang palakasin ito. Matapos itong pindutin ng isang itinakdang bilang ng mga beses, lumabas na maaari rin itong paganahin ng walang susi gamit ang isang pattern. Pagkatapos nito, isinabit ni Chiro ang kanyang seatbelt at inilipat ang gear sa reverse. Subalit, naging nakabukas sa reverse mode ang gear, na pilit siyang pinagmamaneho patungo sa likuran. Upang akitin ang atensyon ng mga tao, binilisan niya ang kotse at binangga ito sa poste. Sa kabutihang palad, agad na sumabog ang airbag at hindi siya nasaktan. Sa huli, nagtagumpay si Chiro na makatakas sa pamamagitan ng pagsusuntok sa mahinang likod na salamin. Siya ay sobrang nasasaktan, pero sa ilalim ng kakaibang lakas, nagtagumpay siyang hilahin ang kanyang sarili patungo sa lokal na gasolinahan at restoran para kumain. Hiniling ng manager ng restoran na bayaran niya ang kanyang hapunan at agad na umalis habang siya ay nag-e-enjoy sa bawat kagat. Kinuha ni Chiro ang kanyang baril at binaril ang manager dahil sa kanyang bastos na asal, na nagpapalabas ng galit sa kanya. Sa sumunod na sandali, nagbabalik si Chiro sa katotohanan, inaamin na siya'y naglalakwat sa lakwatsa sa kanyang pag-iisip at na siya'y patuloy na nakakumpayado sa SUV. Nagring ulit ang kanyang telepono, at si Enrique ang kausap sa kabilang linya. Nanawagan si Chiro ng tulong sa pamamagitan ng pangako na gagawin ang hindi masasabi, ngunit hindi naapektuhan si Enrique sa kanyang mga salita. Siya'y tumawa ng may kalabisan at dumating sa harap ng sasakyan, sa wakas ay ipinakita na ang kanyang mukha. Pagkatapos ay pumasok si Enrique sa kotse at nag-umpisa sa pag-aalaga sa mga sugatang si Chiro. Ang huli ay sobrang pagod na wala ng lakas na magpalaya at sa huli ay nakatulog na. Ngunit nang bumangon siya, kinokolekta niya ang lahat ng kanyang lakas, kumuha ng kanyang baril, at binaril si Enrique. Si Chiro ay halos na-miss ang pagbaril subalit siya ay nagtagumpay na makalabas sa sasakyan, sa wakas ay naglaya na matapos ang mga araw ng masalimuot na pagkabilanggo. Habang hinihila niya ang kanyang sarili sa sahig at pinaputok ang mga putok sa kalangitan, desperadong sinusubukang kunin siya ni Enrique. Halos magtagumpay si Enrique, subalit biglang napansin ng isang pulis ang kaguluhan at inutos kay Enrique na ibaba ang kanyang baril. Nang tanggihan ito ng astutong doktor, nagsimula ang isang matinding pagtutunggalyan. Sa 2 oras pagkatapos, maraming tao, mga miyembro ng media, at mga pulis ang nagtipon sa lugar. Si Enrique ay patuloy na nagmamay-ari kay Chiro na may baril, kahit na ipinapakiusap sa kanya ng lahat na sumuko. Nang walang nagtatrabaho, tinawag ang isang bihasang tagapag-usisa. Agad siyang kumilos at tinanong si Enrique kung ano ang gusto nito. Ngunit nang bumangon siya, nagtipon siya ng buong tapang. Kinuha ang kanyang baril, at binaril si Enrique. Habang nakamasid ang buong bansa, nagsimula ang doktor na maglista ng mga araw-araw na pagsubok na kanyang hinaharap na hindi tinutugunan ng pamahalaan. Ipinaliwanag niya kung paano niya kailangang iwasan ang mahigit 2,000 tumpok ng dumi ng aso sa kalsada habang papunta sa trabaho dahil hindi inaalis ng mga may-ari ng alagang aso ang dumi nito. Tuwang-sawa na rin siya sa mga kanal na hindi nililinis, ang basurang itinatapon sa mga kalsada, at ang masamang kalagayan ng mga taong walang tahanan.
Hindi pa nga natin binabanggit ang problemang pagputol ng mga puno. Sa pag-amin ng lahat ng ito, naging konektado ang publiko kay Enrique at nagsimula silang sumuporta sa kanya. Gayunpaman, hindi sumusuko ang tagapamagitan at sa huli ay napapayuhang bitawan ni Enrique ang bata. Matapos madakip si Chiro ng mga pulis, hinihiling kay Enrique na sumuko. Ngunit ginawa niya ang kabaliktaran. Sumakay si Enrique sa kanyang sasakyan at itinimer ang oras na nagresulta sa mapanirang pagsabog. Siya ay pinatay sa lugar pero sa kabutihang palad, walang mga tao sa paligid ang nasaktan. Nagtatapos ang pelikula habang dala si Chiro papuntang ospital, habang iniisip ng pangkalahatang mamamayan kung ang doktor na malupit ang puso ay maaaring mabuting tao pa rin sa huli. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.